this the reason why you decided to run? Or just a part of it? But just to put the context, she is a whistleblower, former whistleblower. Yes. Back in 2011, if I'm correct, as COA commissioner, you revealed financial irregularities in the armed forces of the Philippines, Yung mga controller, with tens Garcia, of millions those of pesos handed out as send-off money, implicating Major General Carlos Garcia, an Army comptroller. So, mabalik lang natin doon. Yun po ang kasaysayan ni Ms. Heidi. Siyempre, ang tanda ko na kasi sobrang familiar ako with that. No? Kaya kilala ko si Commissioner Mendoza. So is that going to be your platform, Commissioner? Budget? Auditing. Among the many. Well, siguro yun, ano? Yung, di ba, binanggit nga, yung team kadiliman and team kasamaan. Parang ako, wala bang magsasabi na merong team pag-asa o merong team kaliwanagan, di ba? And second, alam mo, napaka-passionate ko dyan sa pagdating sa public service na yan. And most of the time, lagi kong kausap yung mga tao sa bureaucracy. Kahit mga auditors, parati kong kausap yung mga yan. I mean, you belong 27 years ako sa COA, di ba? So you hear them say, naku ma'am, ano ba yan, paano na ba, etc. Tapos makikita mo, kinukonsulta ka rin. Uy, ipapasa na yung, yung State Audit Code of the Philippines. Ipapasa na yung procurement law. And then tatanungin mo, anong nangyari? Hindi gumagalaw kasi ang chair ng committee, si so and so. And ako parang, Diyos ko, Panginoon ko, on matters like this na napaka-sensitive, ang may hawak, hindi nakapag-aral ng college. Commissioner, ito yung gusto ko itanong pang isa eh. Suma total, no? All in all, in general, nakukulangan ba kayo sa pag-audit ng ating state funds? Nakukulangan ako sa tapang at nakukulangan ako sa pagposisyon sa tamang panahon. May nagsabi po kasi sa akin na pagkatapos mag-audit ng COA, hindi naman silang in charge na. Kumbaga nandyan yung reports. Nire-report nila ano yung It's up to the government kulang. to do what Sino they ba ang want. dapat magpaingay para mapansin ng taong bayan na may irregularities sa isang banda? Unang-una, ang bawat report ay ipinapublish sa website ng COA. So the citizens can, di ba? Duty natin yan, But di ba? not everybody does. Yes, of course. Do that. But at the same time, eto rin, kung mga fraud audit reports, automatic yan na itinatransmit sa Office of the Ombudsman, no? Kaya lang nalulungkot ako kasi may nabagong proseso. Kasi nung dati, pag nanggawa kami ng fraud audit report, ipinapublish namin sa aming website. So people are aware na may fraud audit report na itatransmit sa Office of the Ombudsman. Ngayon wala na. Diretso na sa Ombudsman. Therefore, napaka-powerful ngayon ng Ombudsman. Ano? Pag dinismiss nila, hindi na nalaman ng tao na nagkaroon ng audit report na ganito. So ito siguro yung nagpapabigat ng kalooban ko. What caused the change in procedure? Hindi ko alam, wala na ako sa loob eh. Ibinalita na lang sa akin. Sabi niya, ma'am, sabi ko, bakit wala na ako nakikita mga fraud audit report na medyo updated na nasa website ng COA? Ma'am, nabago na po ang proseso eh. They are now being directly issued dun sa Office of the Ombudsman. Well, ang narinig ko, ang sabi nila, kasi daw, parang nahaharas na yung di ba kapag nalabas na sa yung audit report doon sa website, parang nakapangalan na sila, tapos parang in other words, tama rin naman, parang naaapektuhan. Halimbawa, si Gretchen na subject ng fraud audit at mayroon daw na malverse na pera. Samantalang pupunta pa yun sa ombudsman at hahanapin pa nila yung tinatawag nating fact-finding at saka yung tinatawag natin kung ito ba ay nasatisfy yung elements of the crime, di ba? So, yun ang sinasabing kadahilanan. Now, meron kaming naging solusyon dyan nung nandun pa ako sa United Nations. Kapag yung report ay hindi pa final, meron kaming tinatawag na redacted copy. So, i-release mo yung report as is, nakadetail doon, ano yung klaseng fraud or misappropriation na nangyari. Pero to protect the names of the individuals, kasi nga pupunta pa sa court, redacted ang copies ng So, yung mga dinidistribute na copy, redacted. Only the one being submitted doon sa Office of the Ombudsman or doon sa investigating body, yung naka-identify yung kanyang names. So, nakakalungkot kasi itong mga prosesong ito, nagwi-weaken ng existing control. At para doon sa mga matagal nang naglingkod sa gobyerno, I know marami namang mga auditor yung talagang sinasabi natin, minamahal yung kanilang trabaho. I am reminded of that young auditor who died at the height of the COVID pandemic. Remember? He died of a heart attack, apparently from overwork. We're running out of time, Commissioner, but we wanted to talk about your candidacy. You're running as an independent for the Senate. That's going to be a high bar to clear. What do you think your chances are?
Sa akin, winning is a bonus, daring is the game changer. Tulad ng sabi nyo, kulang ng tapang. Ganun. Saka biro ko nga, Regina, kung hindi naman ako tumakbo, talo din ako. Talo ako kasi hindi ko napagbigyan ng pananawala You've got ako. nothing to lose. So mabuti nang matalo ng dumalaban. What's one thing you would change about COA if elected to strengthen the institution? Well, strengthening the independence of the Commission. Hindi dapat pumipila ang COA sa Congress para sa budget. They should have a fixed rate of budget for the Commission. Imagine, kung yung auditor mo pupunta sa budget hearing, ako, nanggaling ako dyan. Dyan nanggagaling yung, alisin mo yung auditor mo dito, masyadong mahigpit. O may audit observation ka na ganito, hindi ko type, okay? Hindi you mo would na get natin that behind the pag-usapan yung scenes. budget hanggat hindi ko nakikita kung anong changes sa audit observation. Ako nagsasalita kasi experience ko yan. Behind the scenes, they would say that. Exactly. Ginigipit Oo. po ang COA. Lahat naman, di ba? naman, kasi Lahat may budget. naman. Lahat Oo, ng may kaya budget. Ang aming sinasabi, at ito ay inihain na natin yan, yung tinatawag nating, dapat kung totoo yung tinatawag nating fiscal autonomy at yung independence ng commission as a constitutional commission, knowing the sensitivity of its function and its mandate, then dapat yung budget namin percentage of the audit fee, di ba? Ngayon sinasabi nila, masyado namang malaki. Kasi pag sinabi mong percentage of the GAA, masasama pati mga foreign loan, etc. Come on, pwede naman natin pag-usapan kung ano-ano lang yung iwa 1%. But honestly, alam mo ang feedback sa akin, may mga congressman daw na talagang ayaw nilang gawin yan. Kasi wala silang pagkakataong pakilahin yung COA at sabihin ko anong gusto nila. Maybe next time we'll name and shame them. But Looks like there should be a part 2 to there this. should be a part 2. We're gonna have you come back to our part 2 of Ang dami ko natutunan how to- tonight. Baka lalo how to tayong hindi fix- manalo. How to strengthen COA. Well, props to you for daring and being brave about it. And she is a senatorial aspirant for the upcoming midterms, running on Running as an an independent. Running as anti-corruption an platform. anti-corruption. Not just in these elections, but her whole life, I believe. So thank you so much for joining us. We hope to have you again. Former COA Commissioner, now senatorial aspirant, Heidi Mendoza. Thank you very much po.